Magandang umaga po mga kanayon. Misana, Doc Lilian. Po, World Trade pa kayo dyan ha. Antayin nyo ako dyan mamaya pagkatapos ng klase ko. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang facts about goat. Mga katotohanan tungkol sa kambing. Una po dyan, yung age determination in goats. Paano natin malalaman ang edad ng kambing? Alam nyo po ba mga kanayon, ang edad ng kambing ay malalaman po natin yan sa pamamagitan ng pagtingin ng pagtubo at paglaki ng ngipin. Alam niyo po ba na ang kambing ay wala pong ngipin sa harap ng gitnang gilagid at ang ngipin po nito ay nasa baba at ito po ay mayroong 4 na piraso o 8 ngipin sa babang gilagid. At kapag wala pang 1 taong gulang ang ating alagang kambing, ang lahat ng ngipin na yan ay nauuga at maliliit. Yun po ang tinatawag nating temporary teeth. At kapag 2 temporary teeth ay nagiging permanent, ibig sabihin lumaki ito buhat sa gitna, ang ibig sabihin po nito ay mayroong 1 taong gulang ang ating alagang kambing. Kapag 4 ang permanent teeth, ibig sabihin 2 years old po ang ating alagang kambing. At kapag 6, ibig sabihin 3 taong gulang. At kapag 8 ang permanent teeth, ito po ay mayroong 4 na taong gulang. At kapag matandang-matanda na ang ating alagang kambing, more than 4 years of age, ang permanent teeth po ay maluluwang ang pagitan at malalaki po ito at nagiging bilog. At ang susunod po dyan ay yung tungkol sa hermaprodism in goats. Ang pagkakaroon po ng baog, infertile o hermaphrodite na anak ng kambing. Alam niyo po ba mga kanayon, na kapag ang breeder ba, barako o yung lalaking kambing, ang ginamit natin at ito ay walang sungay, naturally pulled, talagang pinanganak siya na walang sungay, sa isang inahin na wala ring sungay, naturally pulled din ang inahin, kalimitan, almost 100% ng kanilang anak ay baog. Ito po ay infertile o hermaphrodite, dalawa po ang kasarian at hindi po yan rekomendado as future breeder. Pero mga kanayon, kapag ang kambing po natin, kahit na pulled o wala pong sungay yan ang lalaki, at ang babae naman ay may sungay, wala pong problema. At isa pang consideration, ang isang barako, breeder pack, na walang sungay dahil naputol ito sa pamamagitan ng disbudding o dehorning, yan po ay kinoconsider pa rin na may sungay. At ang pangatlo po, excessive thirst in goat is a bad sign. Alam niyo po ba mga kanayon, na ang labis na pag-inom ng tubig sa kambing under normal condition ay isang masamang pangitain. Ibig sabihin po, ito ay mayroong nararamdamang masama sa kanyang katawan. Kasi ang kambing po, mayroon po itong kakayahang mag-conserve o mag-ipon ng tubig sa kanyang katawan at mapapanatili niya ito sa mahabang oras o mahabang araw, katulad po ng kamelyo. At ang panghuli, goat's milk is next to mother's milk. Alam niyo po ba na ang gatas ng kambing ay isa sa pinakamasustansyang gatas? Kung ikukumpara po natin ito sa gatas ng kalabaw at gatas ng baka, ang gatas po ng kambing ay mayroong maliliit na fat globules at malaki rin po ang proportion ng small at medium fatty acids. Kaya naman, ang gatas po ng kambing ay madaling ma-digest sa ating digestive system. At isa pa po, ang goat's milk ay hypoallergenic. Hindi po basta-basta nagbibigay ito ng allergy. Kaya naman po ang gatas ng kambing ay ginagamit bilang gamot sa mga iba't ibang digestive disorders katulad po ng malabsorption syndrome o yung hindi tayo natutunawan, at doon sa mga may lactose intolerance, maganda po ang gatas ng kambing. At isa pa, ang gatas ng kambing ay sagana po yan sa vitamin A. Kaya naman ito ay ginagamit bilang ingredients po sa paggawa ng beauty products katulad po ng lotion at sabon. Ito po ay mga ilan lamang sa mga katotohanan tungkol sa kambing. Sa susunod pong Sabado, ang pag-uusapan po natin dyan ay tungkol sa economics of goat raising, kung paano tayo kikita ng pera sa pag-aalaga ng kambing. Kaya sa mga hindi pa ho nakapag-enroll, pwede pa ho kayong humabol. Kaya mag-enroll na po kayo. Ito po muli si Doc Conrad para sa KTV at iba pa.